natin, pati na rin ang mga bata. Huwag kayong maniwala na hindi na ito mauulit dahil empty promises lang yan ng mga politiko. Simpleng guard nga lang sa school, hindi mapondohan. Safeguards pa sa school? Anyway, sa Amerika, nauulit pa ito. How much more dito sa atin? So ano nga ba dapat ang gawin pag may active shooter sa gusali nyo? Ayon sa isang eksperto na US Navy SEAL, ito ang mga dapat mong gawin. Number 1, run. Number 2, hide. Number 3, fight. Pero hindi ito sunod-sunod na hakbang, parang checklist lang. Depende yan sa sitwasyon. Pwedeng hide ang una mong dapat gawin, pwede ding fight kung wala ka ng choice. Depende talaga sa sitwasyon. But remember those 3 things. Run, hide, and fight. Tip number 1, assess before you run. Kung ikaw ay tatakbo, run smart. Hindi porke nakita mo madaming tao doon, sasama ka rin at tatakbo. Tandaan mo, easy target para sa gunman ang madaming taong nagkukumpulan. Mas mahirapan siya bumaril pag mag-isa ka lang. So assess and don't panic take over you. Bago tumakbo, assess mo muna ang sitwasyon. Saan nga ba galing ang putukan? Nakikita mo ba kung saan ang gunman? Remember, your ears would also deceive you. Umi-echo ang putok ng baril sa mga dingding at sa kwarto. Hindi porke narinig mo sa kaliwa ang putok, nandun ang gunman. It's very important na i-assess mo ang lugar at ang situation. So, think before you run. Tip number 2, kung tatakbo ka na, ensure na naisip mo na kung anong ruta na gagawin mo. Dapat ang ruta mo ay laging sa may nearest exit. Iwasan mo ang mga kwarto na walang exit at matatrap ka lang. Tulad ng mga CR, wala kang kawala doon. Next, dapat mong tandaan, pag tumakbo ka, dapat zigzag. Trust me, kahit gaano pa kasintado ang gunman, mahirap tamaan ng moving target, lalo na kung malikot ito. Ako nga, stationary target, nahirapan pa akong tamaan ito. Pero seriously, this is a very smart tactic. Tip number 3, run, cover to cover. Pag tumakbo ka na, huwag dire-diretso. Zigzag, tapos cover ka. Then takbo ulit, tapos tago. Takbo, then tago ulit. Cover to cover ika nga. And when I say cover, pagtataguan mo ay matigas na bagay. Yung kayang pumigil ng bala. Iwasan mong tumakbo at tumago sa mga pintuan, plywood na dingding, box, pintuan ng sasakyan, etc. Doon ka sa matigas tulad ng concrete wall, malaking puno o sa may makina ng sasakyan. Hindi porket hindi ka nakikita ay ligtas ka na. Dapat matigas ang cover mo. Tip number 4, hide smart. Kung magtatago ka, huwag kang umasa sa lock lang ng pinto. Tulad sa classroom, dapat i-barricade mo ito gamit ang ibang mga bigat na bagay sa classroom. Kunwari, mga mesa, filing cabinets, at iba pang mabibigat na bagay. At dapat nakapila ito ha. Hindi sadyang tinambak nyo lang na ganun. Ang goal mo kasi ay umabot ang barricade mo from the opposing wall. At syempre, iwasan mo ang pinto. Yan ang paboritong barilin ng mga active shooter. At kung pwede, magtago ka sa hindi eye level ng gunman. Doon ka sa ilalim ng mesa, dumapa ka. May isang case nga sa Amerika na nagtago ito sa taas ng ref. At akalain mo hindi siya nakita ng gunman. At dapat tandaan mo pag magtago ka, piliin mo ang lugar na may exit ka. Tulad ng classroom, iwasan mo mga walang exit route gaya ng sinabi ko kanina, katulad ng CR, matatrap ka lang doon. Tip number 5, hide and be silent. Patayin mo ang ilaw, off mo at i-silent mo ang cellphone mo. Lumayo ka sa bintana at pintuan, huwag kayong magkwentuhan o magbulungan. Ang goal mo ay hindi ma-detect ng gunman. Tip number 6, fighting is the last resort. Kung hindi ka na talaga makatakbo o makatago at parating na ang gunman, lumaban ka na. Tanda mo, isa lang ang gunman kadalasan. Tapos kayong mga target niya ay napakarami. Kausapin mo mga kasama mo. Gumawa kayo ng quick plan. Magplano kayo. Ang goal nyo ay madisarmahan ang gunman. Pwede ngang isa ay itake lang suspect, hawakan ng baywang at ipin down siya sa floor. Samantalang iba ay hawakan ng kamay, yung isa naman madisarma naman ang barel. And syempre, pag lumaban ka ng brutal. Fight for your life. Yung tipong kaya mong gawin ng lahat. Kagatin mo siya, sipain mo sa boss, at usually papalo din ang adrenaline mo, kaya mas malakas ka.
Pag lumaban ka din at ito na lang talaga ang choice mo, tandaan mo na may baril siya at wala ka. So be creative, use improvised weapons. Kumuha ka ng kahit na anong liquid, kape, buhusan mo sa mata, sirain mo yung upuan, gawin mong pamalo, pati din ang fire extinguisher, pwede mong gawin pamalo or gawin mong pang spray. Tandaan mo, lumalaban ka para mabuhay. You're fighting for your life. At ang last tip natin, tip number 7, wag na wag kang tutulong sa biktima habang nandyan pa ang suspect. By human nature talagang matulungin naman tayo lalo na tayong mga Pilipino. Pero tandaan mo, active shooter to. Tumulong ka lang once ang suspect ay wala na sa area o nadisarmahan na to. Madaming cases sa Amerika na namatay dahil tumulong pero hindi nakita na nandun pa ang suspect. Yan ang mga tips natin to survive an active shooter sa isang gusali. Sana maging tulong sa inyo to. Disclaimer.